Pilipinas talaga. You're up to these secrets. Ako po sa colors. Click subscribe your all color should sa your own. Hey guys, Kung Fan Chai. We are on to sequence. About some vloggers and click subscribe your own sa imong Pilipinas worldwide. Katong sa EDSA Power kanang world kasunod. Adlaw, isunod na kang tanan, balik ka ba June? Kinalahanan na mga uyab sa imong sakit. Kanang sa EDSA Power ko kang February 25. Ginuhot ng mga sa tao nito. Ginuhot niya. Yun naghahala ng mga illusional kay dili kay ilisrahan. Kanan naman siya, boy, ilisrahan. Ug sakto na mga impormasyon, kanang mga sa power at sa kang anibersaryo. Kani, ang mga anibersaryo sa EDSA 25. Kung unsa kay Nicholas Kaufman. Karon mga report kay among mong sitwasyon. Na ako at kay EDSA Power. Na ako at solusyonan ka kada mga desisyon. Let's take it. Libo-libong Pilipino ang nagtipon, magkakapit-bisig, sabay sumisigaw ng pagbabago ngayon. May madre, estudyante, manggagawa at sundalo. Magkakatabi silang humarang sa mga tangke. Walang baril ang karamihan, rosaryo at bandila lang ang kanilang hawak noon. Ang sigaw nila ay kapayapaan, katarungan at dignidad para sa bayan lahat. Ito ang People Power Revolution, 4 na araw na yumanig sa mundo. Bago ang EDSA, matagal nang kumukulo ang galit at takot ng taumbayan. Noong 1983, pinaslang si Ninoy Aquino sa pag-uwi niya sa Maynila muli. Mula noon, lumakas ang protesta at lumalim ang pagdududa sa pamahalaan nila. Nagpatawag ng snap election noong 1986 upang patunayang may suporta pa siya. Pagkatapos ng botohan, marami ang nag-ulat ng dayaan at manipulasyon sa bilangan. Pebrero 22, kumala sina Enrile at Ramos at nagkubli sa kampo noon. Nagtipon sila sa Camp Aguinaldo at Camp Crame, humihingi ng proteksyon agad. Sa radyo, nanawagan si Cardinal Sin sa taumbayan na tumulong sa kanila. Hinimok niya ang mga tao na pumunta sa EDSA at magdasal muna. Unti-unting dumami ang tao sa highway. May dalang pagkain at tubig rin. May mga truck, jeep at bus na huminto, ginawang barikada ng ilan. Sa harap nila, papalapit ang mga tangke at sundalong may utos daw. Ngunit nanatili ang mga tao, tahimik ngunit matatag, sa gitna ng daan. May madre at pari sa unahan, nagro-rosaryo habang nakaharang sa linya nila. May kabataang umakyat sa tangke, nakikiusap at nag-aabot ng bulaklak pa doon. Pebrero 23, lalo pang dumagsa ang tao mula sa iba't ibang lugar. Naging dagat ng tao ang EDSA, may awit, sigaw at kandila sa gabi. Sa loob ng kampo, nagbabantay ang mga sundalo, nakikinig sa radyo buong gabi. May mga utos na umatake, pero may sundalong nag-atubili at umatras muna. Sa halip na putok, nanaig ang pagpipigil at paghinga ng buong kalsada. Ang bawat oras ay tensyon, ngunit pinipili ng marami ang kapayapaan pa. Pebrero 24, naging sentro ng balita ang EDSA sa buong mundo na. Sa telebisyon at radyo, nakikita ang tao't tangke na magkatapat pa rin. May ulat ng paglipad ng mga helicopter at pangambang may pag-atake daw. Ngunit hindi umalis ang tao. Nagbahagi sila ng pagkain, dasal at pag-asa. May sundalong lumapit sa mga sibilyan, nakipag-usap at nagpakumbaba sa kanila rin. May rosaryong isinabit sa baril, simbolo ng pagpili sa kapwa Pilipino noon. Sa gabi, patuloy ang pagbabantay. May kantang bayan at mahinang iyakan dito. Pebrero 25, dumating ang pinakamabigat na araw,
ng revolusyon para sa lahat. Nanumpa si Corazon Aquino bilang Pangulo habang naghihintay ang mga tao sa EDSA. Sa Malacanang, nanumpa rin si Ferdinand Marcos sa hiwalay na seremonya noon. 2 panunumpa, 2 kapangyarihan, ngunit iisang bansa sa mga lansangan, naguguluhan pa. Habang lumalalim ang gabi, kumalat ang balitang aalis na ang pamilya Marcos. Isang helikopter ang umalis mula Malacanang. Kasunod, ang mga sasakyan papalayo na. Sa EDSA, may luha at yakap, ngunit may pag-iingat at katahimikan din. Natapos ang 20 taong pamumuno, hindi sa putukan, kundi sa pagkakaisa ng bayan. Pagkaraan, sinimulan ang pagbabalik ng mga institusyon at malayang pamamahayag sa bansa. Noong 1987, ipinasa ang bagong konstitusyon upang ayusin ang pamahalaan muli natin. Tinawag itong People Power Revolution dahil ang lakas ay nagmula sa tao. Sa 4 na araw, natutunan ng mundo ang kapangyarihan ng mapayapang pagkilos. Ngunit may sugat at tanong na naiwan, kaya patuloy ang paggunita natin. Tuwing Pebrero, binabalikan ang EDSA bilang paalala ng tapang at disiplina ng bayan. Hindi ito perpekto, ngunit ipinakita nitong kayang magsama-sama ang Pilipino kapag kinakailangan. Sa huli, ang EDSA ay kwento ng tao, pananalig at pagpili sa bayan. Isang revolusyon na walang armas, ngunit may nagkakaisang puso ng bayan noon. Ang kasaysayan ng ating kalayaan ay binuo ng maraming bayani. Iba-iba man ang kanilang hakbang, iisa ang direksyon, ang maglingkod at magsakripisyo para sa bayan. Pindutin ang like, mag-subscribe, at itap ang bell para sa susunod na kwento ng ating kasaysayan. On this day, EDSA People Power Revolution happened. Actually, it started on Feb as the new president. So the People Power Revolution, also known as the EDSA Revolution, was a series of popular demonstrations in the Philippines, mostly in Metro Manila. This was from Feb 22 to 25, 1986. There was a sustained campaign of civil resistance against regime violence and electoral fraud. The non-violent revolution led to the departure of Ferdinand Marcos, the end of his 20-year presidential term, and the restoration of democracy in the Philippines. As you can see on the picture, there are hundreds of thousands of people filling up EDSA facing northbound towards the Boni Serrano Avenue EDSA intersection. This was taken Feb 1986. Photo credits to Wikipedia. And what caused the people to be like this? Number 1 is Ako na ipromosyon sa Yoron. Hatot sa Sabado. Visit YouTube, Facebook, and TikTok. Kana mga television sa una ng OAC. Kana mga diha sa payungkay. EDSA 40. Kanang sa mga EDSA Power. Kanang siya mga walang klase. Kanipod ang aning o pag-suksi. Kanima o pagkagiinon. Basta wala pa tinuot na. Ano? Pagdili sa sitwasyon. Ang balita ng hari ng mga EDSA Power Revolution sa ibang Pilipinas. Daghang salamat. Imong kaliputan. Ngai-ngai! Ako si Aaron Kratos. Maayong gabi sa iyong lahat, mga kapamilya. Happy graduation for March. You're here until you sequence. Don't forget to subscribe mo sa kaliputan. I-click sa Sir Aaron Kratos o ibaba. Dagan salamat o imong kaliputan. Kani ang OAC, the Sir Kratos Newsbreak.